So welcome back sa akin channel mga kasweet at magandang araw sa inyo. So ang ating pag-uusapan ngayon ay ang pag-alis ni BBM papuntang New York. Ngayong araw ay dumating na nga si Pangulong Marcos Jr. sa New York sama ang delegasyon ng Pilipinas sa kanyang working visit sa United States, kung saan ay inaasahan nga na mananawagan siya na itigil ang putukan sa gitna ng lumalalang tensyon sa Middle East. Ang sabi niya dito, ang United ang pinakaangkop na lugar upang manawagan ng ating Pangulo para sa kapayapaan sa Middle East at sa kaligtasan ng mga sibilyan, lalo na ng ating mga kababayan. Pero ito ang bad news para kay BBM at sa kanyang asawa na nasa New York. Ito nga't ang aga-agang nilusob ng mga relihista ang hotel kung saan di umano tumutuloy itong si BBM sa New York. Ito nga ipapakita natin ng video na mula o ibinahagi sa Facebook page ni Mike Defensor. At ang mga kasweet, panoorin natin. Nakakahiya to. Kulong na yan, mga kurakot. Mga kurakot. Galit na galit? O diba? Ano ang masasabi niya sa video na yon? Imagine mo, nakarating ka ng hotel, pagising mo, may sasalubong sa iyong ating mga kababayan pa mismo na kapwa Pilipino na sinasabing, kurakot ka. Dito sa New York, magandang mag-rally kasi walang pakialam dito. Walang mga pulis na magpapaalis sa iyo. Talagang may freedom ka dito sa New York. Unlike dito sa Pilipinas. Bubuo ka pa lamang ng grupo, bubuo ka pa lamang ng petsa para sa panawagan mo sa iyong protesta ay haharangin ka na. Hindi naman talaga natin maaalis ang galit ng mga Pilipino. At marami naman talaga ng mga Pilipino, majority ng mga Pilipino ay galit talaga sa administrasyon na ito. Kasi nga, talamak daw ang korupsyon, bagsak ang ekonomiya, jobless pa ang mga Pilipino. Sabi nga ni dating Pangulong Duterte, weak leader. Sa ganitong pagkakataon, sa ganitong sitwasyon, abay, parang nakakahiya talaga. Nakakahiya ang isang presidente na ganito. Kapwa mo Pilipino, pahiya ka sa ibang bansa. Anong sabi ng mga loyalista, ng mga kakamping na mahal daw ng mga OFW, itong si BBM? Sa napanood nating video, kamahal-mahal ba? Yan ang tanong. At ito mga kasweet, dagdag pa natin sa ating balita, naglabas ng pahayag si retired Major General Romeo Pogois hinggil sa pagbiyahe ni Pangulong Marcos Jr. patungong New York, kung saan dadalo umano ang Pangulo sa pulong ng United Nations Commission on the Status of Women. Sa kanyang pahayag, kinuwestiyon ng retiradong general ang timing ng pagbiyahe ng Pangulo sa gitna ng mga kinakaharap na suliranin ng bansa, aniya. Habang baon sa krisis ang bansa, lumipad pa si Pangulong Marcos Jr. patungong New York para dumalo sa pulong ng UN Commission on the Status of Women sa gitna ng digmaan sa Middle East na nakaapekto sa milyong-milyong OFWs na baka kailangang i-evacuate sa harap ng bantang pagsirit ng presyo ng langis, samantalang 100% tayong umaasa sa imported na langis na tiyak na magtutulak pataas sa presyo ng pagkain at mga pangunahing bilihin. Habang ang iba ay nagpapakasasasam marangyang kainan, milyong-milyong Pilipino ang nag-iisip kung saan kukuha ng susunod na pagkain sa hapag. Ano ba ang napakahalaga sa pulong na ito na hindi kayang gawin ng isang kalihim, diplomat o kinatawan ng Pilipinas?
Sa panahon ng krisis, ang kailangan ng bansa ay pangulong nakatutok sa bayan. Hindi pangulong nasa photo op sa ibang bansa. O di ba? Tapos kapag si Vice President Sara yung umalis ng bansa para lamang puntahan ng kanyang tatay do sa The Hague, Netherlands, o kung may iba pang mga mahalagang gagawin si Vice President Sara related sa kanyang trabaho, ay inyong binabatikos. Ito, si BBM. May problema ang Pilipinas. Nasa krisis. Pumunta pa ng New York. So anong tawag doon? Nakapagtataka lang tuwing may sakuna, may krisis sa bansa, aalis ang Pangulo. Then mag-iiwan siya ng caretaker. Ganon-ganon na lamang ba? Nakapagtataka lang bakit kailangan pang umalis ng bansa? Siguro naman pwede namang mag-email o kung para namang may magagawa. Yung kanyang panawagan na tigil putukan doon sa UN. Ang kanyang pag-alis pera na naman ng taong bayan ang nasasayang. Tapos, pag-uwi ng Pilipinas galing doon, may mapapala ba ang mga Pilipino? Ang Pilipinas? Matigil kaya ang putukan? Hindi natin sure. Hindi sure, di ba? Wala At saka sabi niya noong nakaraan, di ba? Wala daw lumilipad na eroplano. Pero bakit siya? Napakabilis. Agad-agad. Di ba? At ito pa mga kasweet, dagdag natin sa ating topic ay ang ginawa ni BBM na hantay-epal. Nararapat ba ito ngayon? Nagawa na nga nilang magpa-epal noon ang mga buwayang kongresista nga ang mga nangunguna noon. Panoorin natin ito. Basta't ito ay mga programa ng national government. Wow. Ang mga speech at iba pang pang-epal bago ng distribution, hindi na po pwede yan. Talaga? Hindi pwedeng gamitin ang government services sa pamumulitika Oh. o pagpopromote ng sarili. Ngayon mo pa sinabi yan. Ha? Saan ka nung kasagsagan ng pamimigay ng mga ayuda ng mga kongresista? Ha? Saan ka doon? Yung bago nila ipamigay yung mga ayuda, mag-speech pa sila. 'Di ba? Na-remember pa namin yung sabi ni Luistro, dahil kay speaker! Dahil kay speaker! Dahil kay speaker! Tapos ngayon, magsasabi ka ng ganyan ngayon. Dapat dati mo pa yan sinabi. Yan ang problema ngayon, 'di ba? Yan ang problema ngayon. Loading ata 'tong presidente natin. Ngayon pa siya nakaramdam. Ngayon ka pa nakaramdam. Ngayon ka pa manita. Wala nang Iba pondo ka rin talaga. Nung kasagsagan na dapat sitahin mo yung mga kaalyado mo Pinabayaan at yung mga lang. buwaya mo, tahimik ka. Ngayon, nagsasalita ka na naman about ganyan. Ikaw ang paepal. So yun na mga kasweet, tama si Mr. Will Talker. Kung kailan tapos na yung mga kaepalan ng mga kongresista na ito. Noon pa, yan sila Jinky Luistro, sila Joel Chua, o kung sino pa man mga buwayang kongresista ngayon na kaalyado ng Marcos administration, kung kailan sila ay nag-perform ng kaepalan noon pa man. Tapos ngayon sasabihin ni BBM, itigil ang kaepalan. Tapos na Ngayon ka pa talaga nagsabi ng ganyan. Tapos na po, Mr. President. Bakit ba? Bakit ba tapos na? Bakit ba pinapatigil na? Bakit? Wala na bang pondo? Yun mga kasweet. Ano ang masasabi ninyo sa anti-epal ngayon na sinasabi ni BBM na itigil na ang kaepalan? At doon sa video na napanood ninyo na kung saan sumugod ang mga relihista sa harap ng hotel na tinutuluyan ni BBM ngayon sa New York. Abay, i-comment mo na dyan sa comment section at magkita-kita muli tayo mga kasweet.